Isang magandang hapon mga ka-idol. Pag-usapan natin itong senador na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. Wala na. Napabayaan niya ang kanyang obligasyon sa bayan, obligasyon sa mga Pilipino. Of course, kilala niyo na si Bato de la Rosa. Si Senator Bato, mga kababayan, na hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin nagpapakita, sumasahod pero hindi nagtatrabaho. Sigurado, takot na po yan. Kaya po siya umiska po at iniwan po ang kanyang tungkulin. Marami na sa kanilang mga kasamahan, marami na po sa kanila ang hindi masaya sa kanyang pinaggagawa. Lalo na po si Senator Win Gatchalian na nananawagan na magpakita na. Gawin niya ang kanyang obligasyon, ang kanyang trabaho sapagkat marami po siyang dapat gampanan bilang isang senador. Wala po. Hanggang ngayon nagtatago si Senator Make My Day. Mga kababayan, last year, napakayabang pag nagpapapreskon. Napakayabang po siyang humaharap sa kamera. Lagi niyang binabanatan si Sentry. Itong si Sentry kasi isa ding sutil mga kababayan. Lalo pong natatakot itong si Bato de la Rosa. Yung dating sounds mayabang, wala na. Hindi mo na makita ang kanyang anino. May mga sabi-sabi na nasa Pampanga, na nasa kasama si Bantag. Hindi po natin alam kung saan po siya, or sa Mindanao, sa Bukidnon. We don't know exactly kung saan siya nagtatago right now. Mga kababayan, nagpapasweldo po tayo sa isang tao, sa isang senador na hindi naman nagtatrabaho. Dapat sana, kung hindi na niya magampanan ang kanyang tungkulin, ay magpasabi na siya na hindi na siya sisipot. Siya na ay mag-quit sa kanyang tungkulin kung hindi niya na magagawa ang kanyang obligasyon. Yan. Napakasimple lang naman, kaya po siya nagtatago ay takot. Yan po ang ating masasabi dyan. Wala po yung sinasabi niyang haharapin niya. Hindi na tayo naniniwala ngayon. Kung minsan po yung pong matabil, yung masalita, sila po yung walang ibubuga, takot, nervyoso. Siya yung mayabang noon. Siya yung mayabang pong magsalita. Ngayon, nasan siya? Wala. Andun, nagtatago. Katawa-tawa. Kaya mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin. Magdadalawang buwan na hindi makita ang anino ni Senator De La Rosa sa Senado. Doon na nga, marami na pong nagsasabi na confirm na meron na ngang warrant of arrest galing po sa ICC through Interpol, mga kababayan. At isa po sa mga nagpatunay ay itong si political analyst na si Darian, mga kababayan. Nasabi niya na nakita niya, although may igsing panahon lang, na nakita niya yung papel na kung saan nakalahad ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, na ito po ay silyado at kompleto. So, yan po ang pahayag ni Darian, isang political analyst, mga kababayan. At of course, ang nauna po dyan ay si Secretary Boying Rimulya. Kaya nga po, umiska po kaagad. Nung sabihin ni Secretary Boying Rimulya na andyan na, nako, hindi na po pumasok. Nagsimula ng magtago itong si Bato de la Rosa. Mga kababayan, ramdam po natin na meron na po yan. Alam po natin, mafe-feel natin na meron na po siguro yan.
Dahil hindi po yan talaga magtatago kung alam niyang wala pa. Sigurista po. Ayaw niya pong magaya kay Digong, kay FRRD na he will be caught in surprise. Talagang siniguro na niya. Unahan na niya. Kaya sa palagay ko po, mas mahirap po itong case ni Bato de la Rosa sapagkat meron po siyang pagkakataon na magtago. Kaya lang, kahiya-hiya. Kahiya-hiya ka, Bato de la Rosa. Dahil sobrang yabang mo noon kung ikaw ay magsasalita. Ngayon, wala ka naman pala ibubuga. Alam mo, kung malinis ka, abay, haharapin mo. At i-defend ang iyong sarili. Pero, kitang-kita na you are guilty. Kahit, sa mata ng ordinaryong Pilipino, masasabi nila, kahit na hindi abogado, na guilty po ito. Sapagkat siya ang nag-carry out. Siya po ang nag-carry out sa order ni dating Pangulong Digong Duterte na ipatupad ang war on drugs. Kaya pumatay ang mga pulis dahil po sa kanyang utos, dahil siya po noon ang hepe, ang chief ng PNP. Siya ang ulo. Pwede naman niya sabihing against sa kanyang will at hindi niya gagawin at hindi susunod. Pero ang ginawa niya is sumunod siya sa pinag-utos ni Digong Duterte. Ang murder. Yan, kaya of course, sila po yung dalawa na kumbaga principal. Si Duterte ang utak, si Bato de la Rosa ang nag-carry out sa order. Kaya nagmaterialize o nangyari po yung malawakang pagpatay sa mga Pilipino, mga kababayan. Kaya again, itong kaso po ni Bato de la Rosa na ito, hindi po natin alam kung kailan aabot ito or di po natin alam kung one day mahuhuli siya. Hindi po natin alam kung lalantad siya. Pero sigurado po tayo na mangangayayat si Bato dyan. Dahil sa kanyang pagtatago, mga kababayan. Siguradong mangangayayat yan. Sapagkat mahirap ang magtago. Mahirap para kang isang daga na nagtatago, palipat-lipat. At ito hindi magiging maganda sa kanyang kalusugan. Sigurado yan. Delikado ang kanyang kalusugan. Dahil sa kanyang mga hindi mabuting nagawa para sa bayan, bilang, kumbaga, accomplice ni Digong Duterte, ito na yung mga kanyang mga kapalit. Karma ito kay Bato de la Rosa. At siguradong may kasunod dito. Maaring si Bongo at kung sino pa dyan, baka mga dating PNP chief na pumalit or sumunod sa kanya. Well, mga kababayan, ito lang po muna ngayon ng ating reaksyon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at mag-iingat po tayo lagi. God bless everyone.